Ito ay Disyembre 7, 2024. Sa loob ng mahigit 55 na taon, nakita ko ang napakaraming ministro na nag-aangkin ng ilang banal na paghahayag at nakakuha ng mahusay na mga sumusunod sa kanilang mga personalidad. Meron pa silang kamangha-mangha mga serbisyo sa pagsamba na inakala ng lahat ay pinahiran sa pagbabalik tanaw kung saan humantong ang lahat. Kadalasan ay inakay nito ang mga kaluluwa palayo sa minsay, pabalik sa denominasyon, kung mas masahol pa, pabalik sa mundo. 43 na taon ang nakalipas. Pinanood at pinakinggan kong mabuti ang kapatid na Joseph Branham. Isa sa mga unang narinig kong sinabi niya sa isang grupo ng mga ministro ay hindi mo sinasabi ang sinabi ng daddy ko. Siyempre wala silang pakialam na makinig sa ilang bata. Sino siya para sabihin sa mga prestiyosong ministrong ito ng ganong pahayag? Bumalik at makinig sa alinmang paunang salita sa branhamtabernacle.org o basahin ang alinman sa liham ng mga agilangan nagtitipon. Bawat pasimula at sulat ay pinatutunayan niya sa atin na ang salita ng Diyos ay totoo at na ang mensahe ni William Branham sa mga tape ay mayroong buhay para sa itinalagang binhi. Ngayon, narito ang kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na mga hinirang. Narito ako nakatayo sa pintuan at kumatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasama ko. Ministeryo, buksan mo ang iyong mga pintuan sa anghel ng Diyos. Bago pa huli ang lahat, ibalik ang tinig ng Diyos sa inyong mga pulpito sa pamamagitan ng pagpatugtog ng mga tape. Ito ang tanging pinagtibay na tinig ng Diyos para sa ating panahon na may mga salita ng hindi pagkakamali. Ito ang tanging tinig na may ganito ang sabi ng Panginoon. Ito ang tanging tinig na masasabi ng lahat ng nobya na Amen. Ito ang pinakadakilang kapanahunan sa lahat ng panahon. Si Jesus ay nagbibigay sa atin ng paglalarawan sa kanyang sarili habang ang mga araw ng kanyang biyaya ay nagtatapos. Ang oras ay dumating na sa dulo. Inahayag niya ang kanyang mga katangian sa atin sa huling kapanahunan na ito. Binigyan niya tayo ng isang huling pagtingin sa kanyang sarili, mapagbiyaya at pinakamataas na Diyos. Ang kapanahunan ito ay ang capstone na naghahayag ng kanyang sarili. Dumating ang Diyos sa panahong ito ng Laodicea at nagsalita sa pamagitan ng laman ng tao. Ang kanyang tinig ay naitala at naimbak upang manguna at gawing perpekto ang kanyang salita na nobya. Walang ibang tinig na makakapagpaperpekto sa kanyang nobya, kundi sa kanyang sariling tinig. Sa huling kapanahunan nito, ang kanyang tinig sa mga tape ay isinantabi, inalabas sa mga simbahan. Hindi lang sila makapagpatugtog ng mga tape, kaya sinabi ng Diyos, lalaban ako sa inyong lahat. Iluluwag kita sa aking bibig. Ito na ang wakas. Sa loob ng 7 sa 7 kapanahunan, wala akong nakitang anumang kundi mga tao na pinahalagaan ng kanilang sariling salita kaysa akin. Kaya't sa katapusan ng kapanahunan ito, ay ibubuga ko kayo sa aking bibig. Tapos na ang lahat. Magsasalita na ako ng maayos. Oo, nandito ako sa gitna ng simbahan. Ang amin ng Diyos, tapat at totoo, ay maghahayag ng kanyang sarili at ito ay mamamagitan ng aking prophet. Gaya ng dati, sila ay tumakbong tapat sa paghubog gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno noong mga araw ni Haab. May 400 sa kanila at lahat sila ay nagkakasundo. At sa pamagitan ng kanilang lahat na nagsasabi ng isang bagay, kanilang niloko ang mga tao. Ngunit isang propita, isa lang ang tama at lahat ng iba ay mali dahil pinagkaloob ng Diyos ang paghayag sa isa lamang. Hindi ibig sabihin na lahat ng ministry ay huwad at niloloko ang mga tao.
Hindi ko rin sinasabi na ang isang lalaking may tungkulin na ministeryo ay hindi maaring mangaral o magturo. Sinasabi ko na ang tunay na 5 tiklop na ministeryo ay ilalagay ang mga tapes, ang tinig ng Diyos sa nobya, bilang ang pinakamahalagang tinig na dapat mong marinig. Ang tinig sa mga tape ay ang tanging tinig na pinagtibay ng Diyos mismo. Ang ganito ang sabi ng Panginoon. Pag-ingat sa mga bulaang propeta, sapagkat sila ay mga manunukob na lobo. Paano mo tiyak na malalaman ang tamang paraan para sa araw na ito? Mayroong ganong dibisyon sa pagitan ng mga mananampalataya. Isang grupo ng mga tao ang nagsasabing ang 5 tiklop na ministeryo ay magiging perpekto sa nobya, habang ang isa naman ay nagsasabing pindutin lamang ang play. Hindi tayo dapat hatiin. Tayo ay magkaisa bilang isang nobya. Ano ang tamang sagot? Buksan natin ang inyong mga puso ng sama-sama at pakinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang propeta sa nobya, sapagkat lahat tayo ay sumang-ayon si kapatid na Branham ang kanyang ikapitong anghel na mensahero sa batayan lamang ng pag-uugali ng tao. Alam ng sinuman na kung saan maraming tao ay may hating opinyon sa mas mababang mga punto ng isang pangunahing doktrina na pinagsasama-sama nilang lahat. Sino kung gayon ang magkakaroon ng kapangyarihan ng kawalang pagkakamali na ibabalik sa huling kapanahunan ito, sapagkat ito hanggang sa huling kapanahunan ay babalik sa pagpapakita ng purong salita na nobya. Nangahulugan iyon na magkakaroon tayong muli ng salitang bilang ito ay ganap na ibinigay at ganap na nanaunawaan ng mga araw ni Pablo. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang magkakaroon nito. Ito ay magiging isang propeta na lubusang pinagtibay o mas lubusang pinagtibay kaysa sinumang propeta sa lahat ng panahon mula kay Enoch hanggang sa araw na ito. Dahil ang taong ito ay kinakailangan magkaroon ng capstone na makahulang ministeryo at ang Diyos ay magpapakita sa kanya. Hindi niya kailangan magsalita para sa kanyang sarili. Ang Diyos ay magsasalita para sa kanya sa pamagitan ng tinig ng tanda. Amen. Kaya ang mensaheng ito na sinalita ng kanyang mensahero ay ganap na naibibigay at lubos na nauunawaan. Ano pa ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang ikapitong anghel na mensahero at sa kanyang mensahe? Sa Diyos lamang niya maririnig. Magkakaroon siya ng ganito, ang sabi ng Panginoon, at magsasalita para sa Diyos. Siya ang magiging tagapagsalita ng Diyos. Siya, gaya ng ipinahayag ng Malakias 4, versikulo 6, ay ibabalik ang mga puso ng mga bata sa mga ama. Ibabalik niya ang mga hinirang sa huling araw at maririnig nila ang isang pinagtibay na propeta na nagbibigay ng eksaktong katotohanan tulad noong kay Pablo. Ibabalik niya ang katotohanan tulad ng mayroon sila nito. At saka ano ang sinabi niya tungkol sa atin? At ang mga hinirang nakasama niya sa araw na iyon ay ang mga tunay na nagpapakita ng Panginoon at magiging kanyang katawan at magiging kanyang tinig at gumaganap ng kanyang mga gawain. Alleluia! Nakikita mo ba? Kung ikaw ay nag-aalinlangan pa rin, hilingin sa Diyos pamagitan ng kanyang espiritu na punuin ka at pamunuan ka dahil ang salita ay nagsasabing, ang totoong hinirang ay hindi malilinlang. Walang sinumang tao ang maaring lukuhin ka kung ikaw ang nobya. Nang mabigo ang mga Metodista, ibinango ng Diyos ang iba at ang sa gayon ay nagpatuloy ito sa paglipas ng mga taong hanggang sa huling araw na ito ay may isa pang tao sa lupain na sa ilalim ng kanilang mensahero ay magiging huling tinig hanggang sa huling kapanahunan. Oo sir, ang simbahan ay hindi na ang tagapagsalita ng Diyos. Ito ay may sariling nitong tagapagsalita.
kaya ang Diyos ay bumabaling sa kanya. Lituhin niya siya sa pamagitan ng propeta at ng kasintahang nobya, sapagkat ang tinig ng Diyos ay nasa kanya. Oo nga, dahil sinasabi sa huling kabanata ng Pahayag 17, ang Espiritu at ang kasintahang nobya ay nagsasabi, halika. Muli na namang maririnig ng mundo ang direktang mula sa Diyos, gaya noong Pentecostes. Ngunit siyempre, ang salitang nobya ay itinanggi gaya noong unang kapanahunan. Ang nobya ay may tinig, ngunit sasabihin lamang nito kung ano ang nasa mga tape, sapagkat ang tinig na iyon ay direkta mula sa Diyos. Kaya hindi ito nangailangan ng interpretasyon dahil ito ay ganap na ibinigay at lubos na nauunawaan. Halina, samahan kami ngayong linggo sa ganap ng 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin ang boses na iyon na ibinunyag sa amin. Ang kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, 60-1211E. Brother Joseph Branham. Ito nagtatapos sa liham mula sa Branham Tabernacle. Ito ang kapatid ni si David Erickson sa Bayan ng Propeta na nagsasabing, hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.